ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin ngayon San Ignacio de Loyola, isang pare. Hilingin natin ang panalangin niya, matutunawa tayo sa halimbawa niya. At upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Iadya naman ng Panginoon ang ating bayan sa malakas na lindol. Pagpalain naman ng Panginoon ang mga tumutulong sa atin at sa ating simbahan. Pagalingin naman ng Panginoon ang mga may sakit. Palakasin naman din ng Panginoon ang mga nag-aalaga sa kanila. Gabayan naman ng Panginoon ang mga may pinagdaraanan sa buhay ngayon. Kasama rin sa misa ang intensyon ng mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kaniya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagdapating maputungan asama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila, "Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sino man, at siya'y pinaligiran ng mga tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi na walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na napaparatang ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari ko di naman ninakaw, nais nilang punit, dapat nilaw ibigay.
Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin ako'y dadalangin sa iyo. O poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, si Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ikinagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pinakamahirap na pwede nating maranasan sa buhay ay ang rejection. Yun nga lang po sa sports, limbawa sa basketball, yung ma-reject tayo, yung masupalpal tayo, nga, masakit na eh. Sa toong buhay pa kaya, halimbawa yung ma-reject tayo ng tricycle driver na namimili ng sakay. Yung ma-reject tayo ng mga klase, ng mga kasama sa trabaho na gusto nating maging kaibigan o makasama man lang, pero ramdam nating ayaw sa atin. Yung ma-reject ka sa pinag-a-apply mong trabaho, yung ma-reject ka ng team na pinag-try-outan mo, yung ma-reject ka ng babae na nililigawan mo, sakit nun. As a matter of fact, sabi po ng science, na kapag nare-reject tayo, yung rejection lights up the exact same areas in our brain that process physical pain. Ibig sabihin yung sinasabi nating, para akong sinaksak para akong sinampal. Kapag na-reject tayo, totoo yun. I mean, magkaparehas ng sakit yung dalawa. Yung ma-reject tayo at yung masaksak tayo, yung masampal tayo. Masakit talagang ma-reject, di ba? Pero teka, ang pinag-uusapan pa po natin base sa mga halimbawang narinig niyong sinabi ko ay rejection coming from other people mula sa ibang tao. E paano pa kaya kung ang rejection ay galing mismo sa pamilya natin? Yan po ang isa sa mga sinasabi ngayon sa atin ni San Mateo na naranasan ni Cristo. Maliwanag po ang kanyang intro. Pumunta siya, umuwi siya sa kanyang sariling bayan. Maliit na bayan lang naman po yan. Kaya marami dyan kanyang mga kamag-anakan at marami dyan kanyang kakilala. In other words, parang isang pamilya. At dito nga po nangyari ang isang bagay na maaaring hindi inaasahan ng Panginoon natin. You see, bago po kasi ang tagpong ito, nanggaling na si Kristo
sa iba't ibang mga bayan kung saan gustong-gusto siyang tinatanggap ng mga tao. In fact, may mga pagkakataon ayaw na nga siyang paalisin ng mga ito. Marami na rin siyang nagawang mga maganda, mga mabubuting bagay, and definitely, mga milagro na siguradong nabalitaan naman ng kanyang mga kababayan. Kaya malamang, nag-expect si Kristo na sa kanyang pag-uwi sa kanyang sariling bayan, mas maganda kaysa sa mga naranasan niyang pagtanggap ng mga tao, ang magiging pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kababayan o kababaryo. Yun nga lang, hindi ito ang kanyang naranasan, kundi yung kabaligtaran. Hindi na nga siya itinaas, binaba pa siya. Hindi na nga siya pinarangalan, ininsulto pa siya. At hindi na nga siya tinanggap, i-reject pa siya. No wonder, ang sabi dito ni San Mateo, hindi siya gumawa doon ng maraming mga kababalaghan. Kasi ibig sabihin, talagang siya'y naapektuhan. At gusto ko pong pakaisipin yun kahit sandali lang. Yung katotohanan na rejection can hurt even the kindest, the holiest, the most understanding, most loving person like Jesus. Specifically, yung rejection coming from his own family. Kasi nakaranas at makakaranas din naman siya ng rejection coming from others. Halimbawa, from the scribes and Pharisees. At maging sa mga ordinaryong tao. Pero kung titingnan po natin, iba ito eh. Iba yung rejection na naranasan niya dito. Iba yung dating sa kanya. In a sense na parang mas may sakit, parang mas may epekto sa kanya, parang mas ininda niya. Which goes to show na kumpara sa rejection ng iba, mas masakit talaga ang rejection mula sa ating sariling pamilya. Bakit nga eh? Our family is supposed to be our safest place. Sa pamilya natin dapat unang nararamdaman yung pagkamahal, na tumatanggap, sumusuporta, nag-encourage, at nagtatanggol sa atin. And so when our relatives reject us, that really damages our basic sense of security in this world. Besides, the pain that their rejection brings, yung rejection coming out from our family, the pain that it brings reaches parts of our heart, even our soul, that strangers cannot easily affect or touch. Bakit nga eh? Ang pamilya natin ang siyang pinapapasok natin sa buhay natin. Hindi ang ibang tao. Kaya napakasakit kapag tayo nireject mismo ng pamilya natin. Kasi yung damage nagsisimula from within. Kumbaga sa gera, matindi na agad yung pinsala. Dahil yung pinsala hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Paano pa tayo makikipaglaban sa laban ng buhay sa labas natin kung damaged na tayo sa kaibuturan natin na inaidulot nga ng rejection ng mga taong mahalaga sa atin? And that happened to Jesus, which means it can happen to each and every one of us. Hence, let us be on guard. Because while it could be that we don't want to reject anyone, especially in our family, baka nakapagre-reject na tayo ng ating kapamilya subtly o sa paraan na hindi natin alam. Halimbawa, kapag napakakuripot natin para purihin ang isang kapamilya, lalong-lalo na kapag may ginawa siyang napakaganda, purihin man natin ay nandun pa yung parang dissatisfaction natin na parang may kulang pa sa ginawa niya. Dapat sa susunod ganito, para mas maging maganda, something like that, na komento. Or kung nararamdaman ng taong ito na dapat may i-accomplish pa siyang lagi or patunayan lagi para lamang maging proud tayo sa kanya. Kapag walang lalim ang ating pakikipag-usap sa kanya, kasi while we are physically present, ay consistently distracted naman tayo o hindi interesado dahil nakikita niya, lagi tayong may hawak at tinitingnan ng telepono. Also, when we are emotionally unavailable, kapag kailangan niya ng makakausap. Kapag ginagawa natin silang tampulan ng tukso o katatawanan, kapag binibigyan natin sila ng label o pangalan na patama sa kanilang kahinaan, kapalpakan o kapintasan kahit pabiro lang, kapag lagi natin silang ikinukumpara sa iba, kapag hindi natin pinapahalagahan at nakakalimutan natin ang mga mahalagang okasyon sa buhay nila, kapag hindi tayo nagsosorry ng taos sa ating puso at sincere kapag nasaktan natin sila, tapos ay magsorry man tayo, nilalang pa natin yung nararamdaman nila, yun lang, saktan ka na, yun lang. Imbis na mag-sorry na lang, kapag madalas nating makalimutan at hindi rin natin pinapahalagahan ang mga mahalagang okasyon sa buhay nila, kapag hindi tayo nag-a-apologize kapag nasasaktan natin sila, tapos ay nilalang pa natin yung sakit na naidulot natin sa kanila, yun lang, saktan ka na, naggalit, ano ba? Yun lang. Parang ano ka naman, imbis na mag-sorry ka na lang. Naku, iwasan po natin yan ha.
Sapagkat maaaring sa una o sa ilang beses na susunod pa, okay pa. Pero kapag yan ay nasundan at nagkasunod-sunod pa, magiging rejection na po ang dating niyan sa isang tao. Puwedeng sabi ko nga hindi natin intensyon pero pinaparamdam na pala natin sa iba't ibang mga pagkakataon. Gayunpaman kung tayo man ang makaranas po ng ganyan sa ating sariling pamilya, wag po nating kakalimutan ng ating Panginoong Hesus din ay nakaranas niya. Sa kindest, most loving, and holiest person also experienced that. Kaya nga, no wonder siya talaga ay lubhang naapektuhan. Pero naapektuhan man siya, hindi siya nagpapako dyan. Nag-move on siya. That did not stop him from doing what he was supposed to do, his mission. What he was supposed to be like, fruitful. Sana tayo ganun din. Because after all, isa sa mga sekreto ng Panginoon, reject man siya ng mga itinuturing niyang malalapit niyang kakilala o pamilya, ang ama ay very proud sa kanya. Hindi nga ba't sinabi patungkol sa kanya ng kanyang ama, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sana, yun din po ang lagi nating panghawakan kung sakali man na maka-experience din tayo ng rejection mula sa ating pamilyang kinabibilangan. Na meron tayong ama na pinaka-nagmamahal, pinaka-sumusuporta, pinaka-nakatatanggap, pinaka-proud at pinaka-may plano sa atin. Kasi kung yun ay mapangahawakan natin, hindi na po importante kung sino ang hindi nagmamahal sa atin, kung sino ang hindi nakakakilala sa atin, kung sino hindi sumusuporta sa atin, kung sino hindi nakatatanggap sa atin, at kung sino ang walang magandang plano para sa atin. Yes, kahit pa pamilya natin. Ito po sana mga kapatid ang ipagdasal natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Lahat magagawa niya. Maaasahan ko siya kung ako'y magtatapat. Sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam niya ang kalalagayan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, marami pong salamat sa dakila mong pagmamahal sa amin. Sino man kami, ano man ang nakaraan namin, ano man ang mga nagawa namin, ano pa man ang magagawa namin, nandyan ka, hindi nagbabago. Lagi kang proud sa amin, para sa amin, lagi kang nakasuporta para sa amin. Tulungan mo po kami na maging karapat-dapat sa pagmamahal mong ito. And yes, kahit na makaranas kami ng hindi pagsuporta ng ibang tao, maging ng aming pamilya, tulungan mo po kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyo, na maipagkakapuri mo. Hallelujah! Tulungan mo po kami na maging matapang. Hallelujah! Tulungan mo po kami na magkaroon ng kumpiyansa sa buhay, na nagmumula sa iyong pagtanggap sa amin, sa iyong pagmamahal sa amin, sa katotohanan mayroon kang mga magandang plano para sa amin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kakain
Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paparan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa tigo at ubas ng ulan, sa hostya alay ng mata, handog ng bayan mong inirang, tanggapin mo't gawing katawan ni Kristo. Itong alap at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami mahagina kay Kristo sumulira. Sa trigo at ubas ng ulan, sa hostyang alay ng handog ng bayan mong inirang, tanggapin mo't gawing katawan ni Kristo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayong sa San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ibahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sapagkat tanging sa kawalang makikita pag-ibig mo at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Sapagkat tanging sa kawalang makikita pag-ibig mo at sa paglilingkod ay saya, at sa paglilingkod ay saya, at sa paglilingkod ay saya sa puso ko, sa puso ko, sa puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagkapasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito,
at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya'y nawa. Mahalapiran ng lasalet at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Salamat po at bahala na po ang Panginoon na magsukli sa inyo. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. din po. This day, O Mother of our Lord, we sing you praise, for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your